Ang unang bumungad sa kamalayan ni Ara ay ang matinding sakit ng kanyang ulo. Isang mabigat at kumikirot na pakiramdam na parabang may martilyong paulit-ulit na ipinupukpok sa kanyang sentido. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, ngunit agad ding ipinikit ng tumama ang sinag ng araw mula sa siwang ng kurtina. Nasaan ako? Pinilit niyang bumangon. Naramdaman niya ang pagkasuot ng damit na hindi pamilyar, isang seda na nidgaw na masyadong maluwag at malamig sa kanyang balat. Hindi ito ang kanyang mga lumang pantulog na dala niya mula sa Laguna. At doon, kasabay ng unti-unting pagliwanag ng kanyang isip, bumuhos ang isang alon ng kahihiyan. Isang nakakapasong pakiramdam na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. May nangyari. May nangyari kagabi. Ang mga alaala ay pira-piraso at malabo. Ang tugtog ng piano, ang tawanan ng mga taong hindi niya kilala, ang lamig ng kopitan ng alak sa kanyang mga daliri. At pagkatapos isang pares ng madilim na mata. Isang amoy ng mamahaling pabango na humalo sa amoy ng alak. Isang malakas na bisig na umakay sa kanya paalis sa karamihan. Napahawak si Ara sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Hindi. Hindi maaari. Ang lahat ng ito ay parang isang masamang panaginip na nagsimula noong araw na tumawag ang kanyang ina. Ara, anak, wala na ang papa mo. Ang mga salitang iyon ay gumiba sa kanyang mundo. Sa isang iglap, nawala ang kanyang haligi, ang kanyang kakampi, ang nag-iisang taong tunay na nakakaintindi sa kanya. At sa libing ng kanyang ama, sa gitna ng kanyang pagluluksa, doon niya unang naramdaman ang pagiging dayuhan sa sarili niyang pamilya. Ang kanyang ina, si Elena, ay hindi na ang inang kilala niya. Ang mga yakap nito ay tila formal, ang mga salita ay maingat. Pagkatapos ng libing, sinabi sa kanya ang plano. Kailangan niyang iwanan ang kanilang maliit na bahay sa Laguna, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang pag-aaral, at sumama sa Maynila. Sa bahay ng bago nitong asawa, isang Don Ricardo de la Vega. Ang mansyon ng mga de la Vega sa Valverde Heights ay hindi isang tahanan. Isa itong palasyo. Malamig, malawak at nakakatakot. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, at si Ara, sa suot niyang kupas na maong at simpleng shirt, ay naramdaman ang pagiging maliit at hamak. Ang unang hapunan nila ay isang pagpapahirap. Si Don Ricardo ay nakaupo sa kabisera ng mesa, isang hari sa kanyang trono, na halos hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang ina ay abala sa pag-aasikaso sa asawa, tila takot na magkamali. At sa magkabilang gilid ng mesa, nakaupo ang dalawang anak ni Don Ricardo, ang kambal na sina Marco at Rico. Magkamukhang magkamukha sila, ngunit doon nagtatapos ang kanilang pagkakatulad. Si Rico ay ngumiti sa kanya, isang ngiting mainit at totoo. Welcome sa bahay, Ara. Pasensya ka na sa amin, medyo tahimik lang talaga kami dito. Ngunit si Marco hindi ngumiti si Marco. Ang mga mata nito ay matalim, mapanuri, na parabang sinusukat ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Habang kumakain, naramdaman ni Ara ang mga titig nito. Isang titig na posesibo at mapanghusga. Mayroon itong suot na gintong cufflinks na kumikinang sa tuwing gumagalaw ang kamay nito. Nang gabing iyon, habang papunta siya sa kanyang silid, hinarang siya ni Marco sa pasilyo. Malakas nitong isinandal ang kamay sa pader at ikinulong siya. Makinig ka, sabi nito sa isang malamig at mababang boses. Hindi ko alam kung anong plano ninyo ng nanay mo. Pero hanggat nasa pamamahay ko kayo, matuto kang lumugar. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. O wala kaming masamang plano, sir. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Marco. Good. Tandaan mo yan. Nasa teritoryo kita, Ara Reyes. Lahat ng galaw mo, alam ko. Pagkatapos noon, umiwas si Ara hanggat kaya niya. Ngunit ang mansyon, sa kabila ng laki nito, ay parang isang kulungan. Ang bawat kilos niya ay tila may nanonood. Hanggang sa dumating ang gabi ng party para sa anibersaryo ng kumpanya ni Don Ricardo. Pilit siyang pinasuot ng kanyang ina ng isang magarang bestida. Anak, kailangan mong magmukhang kabilang sa pamilya, pakiusap nito. Sa gitna ng mga bisitang sosyal at nagtatawanan, lalong naramdaman ni Ara ang pag-iisa. Naalala niya ang kanyang papa, ang kanilang simpleng buhay. Ang sakit ay bumalik, sariwa at matindi. Umupo siya sa isang sulok, sunod-sunod na tinungga ang tsampag na inaalok ng mga waiter, umaasang mapapawi nito kahit sandali ang bigat sa kanyang dibdib. At doon nagsimulang maging malabo ang lahat.
Naaalala niya ang paglapit ni Rico, nag-aalok ng panyo dahil nakita nitong umiiyak siya. Naaalala niya ang pag-alis ni Rico dahil tinawag ito ng kanilang ama. At pagkatapos ay ang pagdating ng isa pang anino. Ang amoy ng pabango. Ang pag-akay sa kanya. Halika, ihatid na kita sa kwarto mo, isang boses na pamilyar at may otoridad. Ngayon, habang nakaupo sa gilid ng kama, ang kahihiyan ay bumabalot sa kanya. Pinilit niyang alalahanin ang mukha. Pero wala. Tanging ang pakiramdam ng malakas na bisig at ang bigat ng isang katawan. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kailangan niyang kalimutan. Kailangan niyang magpanggap na walang nangyari. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Inayos niya ang kanyang sarili, pilit na pinapakalma ang humahagulgol na puso. Doon, habang naglalakad siya pabalik sa kama para kunin ang kanyang mga damit, may nakita siyang kumikinang sa sahig, malapit sa paanan ng kama. Isang maliit na bagay na gawa sa ginto. Nanginginig ang mga kamay niya habang dahan-dahan itong pinulot. Malamig ang metal sa kanyang balat, ngunit ang pakiramdam na dulot nito sa kanyang kaluluwa ay parang nagbabagang bakal. Isang gintong cufflink. Hindi niya kailangang mag-isip ng matagal. Malinaw na malinaw sa kanyang alaala ang hapunan noong unang gabi. Ang paraan ng pagkinang nito sa ilalim ng ilaw ng chandelier sa tuwing iginagalaw ni Marco ang kanyang mga kamay. Ang disenyo nito, isang simple ngunit eleganteng parisukat na may inisyal na E na nakaukit sa gitna. Ito ang cufflink ni Marco. Ang katotohanan iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Biglang luminaw ang mga pira-pirasong alaala. Ang boses na bumulong sa kanyang tainga ay hindi lang pamilyar, iyon ang boses na nagbanta sa kanya sa pasilyo. Ang malakas na bisig na umakay sa kanya ay ang bisig na ikinulong siya sa pader. Si Marco. Nasa teritoryo kita, Ara Reyes. Lahat ng galaw mo, alam ko. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, ngayon ay may kasama ng bagong, mas nakakatakot na kahulugan. Hindi iyon isang simpleng pagbabanta. Iyon ay isang pag-aangkin. Isang matinding galit ang pumalit sa kahihiyan. Galit sa sarili niya dahil naging mahina siya. Galit sa sitwasyon na nagtulak sa kanya sa ganoong kalagayan. At higit sa lahat, isang namumuong galit para kay Marco de la Vega. Ang lalaking tumingin sa kanya na para siyang basura, ang lalaking nagtrato sa kanya na parang isang mananakop. Mahigpit niyang ikinuyom ang palad, naramdaman ang matigas na gilid ng cufflink na bumaon sa kanyang balat. Ito ang ebidensya. Ang paalala ng isang gabing gusto niyang ibaon sa limot pero alam niyang habang buhay na niyang dadalhin. Tok. 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 Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-isip. Napatalon siya sa gulat at sa isang iglap, itinago niya ang kanyang kamay na may hawak na cufflink sa kanyang likuran. Ara. Anak, gising ka na ba? Boses ng kanyang ina. Bumukas ang pinto at pumasok si Elena, may dalang isang tray na may pagkain. Ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti. Magandang umaga. Kumusta ang pakiramdam mo? Masyado kayatang naparami ng nainom kagabi. Pinilit ni Ara na umiti pabalik kahit pakiramdam niya ay mapupunit ang kanyang mga labi. Okay lang po ako, ma, masakit lang po ang ulo ko. Sabi ko na nga ba, sabi ni Elena habang inilalapag ang tray sa lamisita. Heto, kumain ka muna ng almusal. Pagkatapos maligo ka na. Ayaw ni Don Ricardo na may nagkukulong lang sa kwarto. Walang pag-aalala sa boses ng kanyang ina. Tanging utos. Tanging paalala sa mga patakaran ng bahay na ito. Tila hindi man lang nito napansin ang pamumutla niya o ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sige po, ma, salamat po, pilit niyang sabi. Tumango lang si Elena at lumabas na ng silid, isinarang muli ang pinto. Naiwan si Ara na mag-isa. Ang katahimikan sa silid ay mas matindi pa kaysa kanina. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay mula sa likuran at muling binuksan ang kanyang palad. Doon, sa gitna ng kanyang palad, nakalatag ang gintong cufflink. Isang maliit na bagay, ngunit para kay Ara, ito ang simbolo ng kanyang bagong katotohanan. Isang katotohanang hindi na niya matatakasan. Hindi na siya isang simpleng dalaga na nagluluksa. Isa na siyang bihag sa mansyon ng mga De La Vega, at ang may-ari ng kulungang ito ay may pangalan na Marco. Lumipas ang mga araw na parang mga aninong dumaan lang. Para kay Ara, ang bawat umaga ay simula ng isang pagpapahirap.
Ang mansyon, na dati malamig at malawak lang, ngayon ay naging isang masikip na kulungan na puno ng mga matang nakamasid. At ang pinakaiwasan niyang mga mata ay ang mga mata ni Marco. Natutunan niyang kabisaduhin ang routine ng lalaki. Ang oras ng pag-alis nito para sa opisina, ang ugong ng mamahaling kotse nito sa garahe, ang yabag ng mga sapatos nito sa pasilyo. Sa mga sandaling iyon, magkukulong siya sa kanyang silid, magpapanggap na natutulog o magbabasa ng libro na hindi naman pumapasok sa kanyang isip. Ang gintong cufflink ay nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit sa pinakasulok ng aparador. Isang lihim na paalala ng kanyang kahihiyan at galit. Sa hapagkainan, naramdaman niya ang titig ni Marco na para bang hinuhubaran nito ang kanyang kaluluwa. Hindi na ito nagsasalita o nagbabanta. Ngunit ang katahimikan nito ay mas nakakatakot. Para itong isang leon na nagmamasid sa kanyang biktima, naghihintay ng tamang pagkakataon para sumunggab. Tanging kay Rico lamang siya nakakahanap ng kaunting kapanatagan. Si Rico, na laging may dalang isang mainit na ngiti at mga kwentong magaan. Napapansin nitong madalas siyang tulala at malungkot. Ayos ka lang, Ara? Tanong nito isang hapon habang nagkakape sila sa hardin. Para kang may malalim na iniisip. Wala to, Rico. Medyo hindi lang ako sanay dito, sagot niya, pilit nang umingiti. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Rico. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Gusto sanang magkwento ni Ara. Gusto niyang isigaw ang lahat. Ngunit paano? Paano niya sasabihin na ang kapatid nito, ang kakambal nito, ang siyang dahilan ng kanyang pagdurusa? Kaya tumango na lang siya. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang isang bagong uri ng takot. Isang umaga, habang nagsisipilyo, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo at pagduduwal. Kumaripas siya ng takbo patungo sa inidoro at doon inilabas ang lahat ng laman ng kanyang sikmura. Nanginginig siyang sumandal sa malamig na pader ng banyo, ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Hindi ito normal. Ang pagkahilo sa umaga ay naging pang-araw-araw na. Ang amoy ng nilulutong pagkain na dati gusto niya ay nagdudulot na ngayon ng pagkasuklam. Nagsimula siyang makaramdam ng pagbabago sa kanyang katawan, isang pakiramdam na hindi pamilyar ngunit may dalang kilabot. Isang araw, habang nanananghalian, hindi niya natiis ang amoy ng sinigang. Bigla siyang napatakip ng bibig at nagmamadaling tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Sinundan siya ng kanyang ina. Ara, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Elena, bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Ilang araw ka nang ganyan? Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Hindi po, ma, siguro po hindi lang maganda ang pakiramdam ko, pagsisinungaling niya. Ngunit sa kanyang isip, isang nakakatakot na posibilidad ang unti-unting nabubuo. Ang gabing iyon. Ang pagkakamaling iyon. Hindi. Hindi maaari. Ngunit hindi niya na kayang lokohin ang sarili. Ang takot ay mas matindi na kaysa sa kahihiyan. Kinabukasan, gumawa siya ng paraan. Nagdahilan siyang pupunta sa bookstore para bumili ng mga libro, ngunit ang totoo'y sa isang botika siya dumiretso. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot sa parmasyutiko ang bayad para sa isang maliit na kahon. Isang kahon na magtatakda ng kanyang kapalaran. Pagsapit ng gabi, hinintay niyang manahimik ang buong bahay. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, pumasok siya sa banyo, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sinunod niya ang mga tagubilin sa kahon, ang bawat galaw ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. At pagkatapos ay ang paghihintay. Ang 3 minuto na iyon ay parang isang walang hanggan. Nakatitig lang siya sa maliit na plastik na bagay sa sahig, hindi humihinga. Dahan-dahan, lumitaw ang isang linya. Tapos, isa pa. 20 linya. Positibo. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luha ng takot, ng kawalan ng pag-asa, ng matinding galit. Isang bunga. May bunga ang gabing iyon. Isang buhay na nabuo mula sa isang pagkakamaling hindi niya ginusto. Paano na siya? Anong gagawin niya? Napatitig siya sa kanyang tiyan. May dinadala siya. Dinadala niya ang anak ni Marco de la Vega. Ang anak ng lalaking kinasusuklaman niya. Habang nakalugmok siya sa sahig, sa gitna ng kanyang pag-iyak, marahan na bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi man lang ito kumatok. Napaangat ang kanyang ulo at ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng kilabot.
Nakatayo sa may pintuan si Marco. Ang mukha nito ay hindi mabasa, kalmado, ngunit may nagbabadyang panganib sa mga mata. Nakatingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa hawak niyang pregnancy test sa sahig. Alam ko na, sabi nito sa isang boses na kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Paano? Paano niya nalaman? Ang pinto ng banyo ay bahagyang nakaawang, at doon niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Sa sobrang pagmamadali, hindi niya ito naisara ng maayos. Sinubukan niyang tumayo, itago ang ebidensya, ngunit huli na ang lahat. Lumakad si Marco papasok sa kwarto, ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Isinara nito ang pinto sa kanyang likuran, at ang mahinang pagklik ng seradura ay tumatak sa katahimikan na parang isang hatol. Ilang linggo na kitang pinagmamasdan, Ara, pagpapatuloy nito, ang boses ay hindi pa rin nagbabago. Ang pagkahilo mo tuwing umaga. Ang pag-iwas mo sa pagkain. Hindi ako tanga. Hindi makapagsalita si Ara. Ang tanging nagawa niya ay titigan ito, ang galit at takot ay naghahalo sa kanyang dibdib. Lumuhod si Marco sa harapan niya, kaya't magkapantay na ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay na iba sa mga mata nito, isang kislap ng tagumpay. Isang madilim at posesibong kagalakan na nagpanginig sa kanyang buong katawan. At ngayon, kumpirmado na, bulong nito, ang tingin ay nakapako sa hawak niyang pregnancy test. May dinadala ka. Dugot laman ko. Hindi. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang mahinang pagtanggi na kahit siya ay hindi naniniwala. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Marco, isang ngising nakakatakot. Dahan-dahan itong inabot ang kanyang kamay, ngunit iniurong niya ito na para siyang napaso. Hindi nito pinansin ang pag-iwas niya. Sa halip, ang mga mata nito ay tumitig ng diretsyo sa kanya. Wala ka nang magagawa, Ara. Wala ka nang tatakbuhan. Nakatali ka na sa akin. Ayoko, sa wakas ay nakahanap siya ng boses. Isang sigaw na puno ng pagtutol. Wala kang karapatan. Hindi ko ito ginusto. Pero nandyan na, simpleng sagot nito, na para bang sinasabi lang ang pinakasimpleng katotohanan sa mundo. Itinukod nito ang mga kamay sa sahig sa magkabilang gilid niya, muli siyang ikinukulong. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Naamoy niya muli ang pabango nito, ang parehong amoy mula sa gabing iyon. May dinadala kang De La Vega sa sinapupunan mo. At bilang isang De La Vega, kailangan niyang lumaki na buo ang pamilya. Anong ibig mong sabihin, nanginginig niyang tanong, bagamat may ideya na siya sa kung saan patungo ang usapang ito. Magpapakasal tayo, sabi ni Marco, ang bawat salita ay malinaw at pinal. Sa lalong madaling panahon, ang mundo ni Ara ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Nagbabaliw ka na ba? Hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo. Kahit kailan. Wala kang pagpipilian, git nito. Gusto mo bang malaman ng lahat na isa kang disgrasyada? Na nabuntis ka ng walang asawa sa ilalim ng pamamahay ng ama ko? Sisirain ko ang pangalan mo. Sisirain ko ang natitirang dignidad ng nanay mo. Gugustuhin mo ba yon? Bawat salita ay isang patalim na tumutusok sa kanyang puso. Alam niyang kaya itong gawin ni Marco. Alam niyang wala itong pakialam kung sino ang masaktan. Ang mga luha ay muling bumuhos sa kanyang mga mata, ngunit ngayon ay mga luha na ng pagkatalo. Wala siyang laban. Wala siyang kapangyarihan sa bahay na ito. Isa lang siyang babaeng nagkamali, at ang lalaking nasa harapan niya ang siyang may hawak ng lahat ng baraha. Tingnan mo ako, Ara. Hinawakan nito ang kanyang baba at pilit na itinaas ang kanyang mukha. Magpapakasal tayo. Sa ayaw at sa gusto mo. Hindi pa siya nakakasagot. Hindi pa niya natatanggap ang kahindik-hindik na katotohanang iyon nang biglang tumayo si Marco. Lumakad ito palabas ng banyo at dire-diretsong binuksan ang pinto ng kanyang silid. Bago pa man siya makakilos o makasigaw, nagsalita si Marco sa isang boses na sapat na malakas para marinig sa buong pasilyo. Pa. Buntis si Ara. Ako ang ama. Sa may pintuan, nakatayo ang kanyang ina at si Don Ricardo. Ang mukha ni Elena ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Si Don Ricardo naman, ang taong halos hindi kumikibo, ay may ekspresyon ng matinding galit. Ang tingin nito ay lumipat mula kay Marco, patungo sa kanya, isang tingin na puno ng pandidiri. Doon, habang nakaupo sa malamig na sahig ng banyo, hawak ang patunay ng kanyang pagkabilanggo, alam na ni Ara.
Tapos na ang laban. Tapos na ang buhay niya. Para kay Marco, ang bahay na ito ay perpekto. Nakatayo siya sa may malaking bintana ng kanilang bagong master's bedroom, tanaw ang malawak na hardin sa ibaba. Ang bawat kasangkapan, bawat palamuti, bawat sulok ng bahay na ito ay personal niyang pinili. Moderno, malinis at mamahalin. Isang santuwaryo. Isang paraiso na nilikha niya para sa babaeng pag-aari na niya ngayon. Nasa kanya na si Ara. Sa wakas. Ang kasal ay simple at mabilis, isang seremonyang sibil na dinaluhan lamang ng kanilang pamilya. Nakita niya ang pagtutol sa mga mata ni Ara habang sinasabi nito ang I-do, isang salitang walang kabuhay-buhay. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang pirma sa papel. Ang singsing sa daliri nito. Ang apelyidong De La Vega na dala na nito ngayon. Lumingon siya at tiningnan si Ara na natutulog pa rin sa kama. Kahit sa pagtulog, bakas ang lungkot sa mukha nito. Payapa, ngunit malungkot. Mula nang ikasal sila, para siyang isang magandang manika na walang emosyon. Sumusunod, ngunit hindi nagsasalita. Nandyan, ngunit wala ang kaluluwa. At sa tuwing tinitingnan niya ito, bumabalik ang isang alaala na pilit niyang ibinabaon. Bata pa siya noon. Nagising siya sa gitna ng gabi dahil sa tunog ng nagmamadaling mga yabag. Sinilip niya mula sa kanyang kwarto at nakita ang kanyang ina, may dalang maleta, dahan-dahang bumababa ng hagdan. Walang lingon likod. Walang paalam. Sumakay ito sa isang kotseng naghihintay sa labas at tuluyan ng umalis. Kinabukasan, nalaman niyang sumama ito sa ibang lalaki. Ang araw na iyon ang nagturo sa kanya ng isang mapait na aral, ang pag-ibig ay hindi sapat. Ang mga taong mahal mo ay kaya kang iwanan. Kaya kang talikuran. Hindi. Hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon kay Ara. Lumapit siya sa kama at hinaplos ang buhok nito. Napakaganda ni Ara. Isang gandang simple at puro na kinatatakutan niyang mawala. Kailangan niyang siguraduhin na mananatili ito sa kanya. Kailangan niyang ibigay ang lahat para hindi na ito mangarap na umalis pa. Kinabukasan, inabutan niya si Ara ng isang kahon. Isang bagong cellphone. Para yan sa'yo, sabi niya. Para updated ka sa lahat. At para matawagan kita agad kung kailangan. Tiningnan lang ni Ara ang cellphone. Salamat. Isang salitang walang init. Ngumiti si Marco. I set up mo na. Ilagay mo na lahat ng contacts mo. Ang hindi niya sinabi, naka-install na roon ang isang tracking application. Isang paraan para malaman niya kung nasaan ito sa lahat ng oras. Pinalitan niya ang lahat ng luma nitong damit ng mga damit na galing sa mga sikat na designer. Pinalamutan niya ito ng mga alahas. Ibinigay niya ang lahat ng kayang bilhin ng pera. Ngunit ang mga mata ni Ara ay nanatiling blanko. Ang ngiti nito ay laging pilit. Ang tanging pagkakataon na nakikita niyang nagkakaroon ng buhay ang mga mata nito ay kapag dumarating si Rico. Isang hapon, dumalaw si Rico. May dala itong isang Tupperware. Nagpaluto ako ng paborito mong lugaw, sabi nito kay Ara, may ngiti sa labi. Nakita ni Marco kung paano nagliwanag ang mukha ni Ara. Isang tunay ng ngiti, ang unang tunay na ngiti na nakita niya mula rito sa loob ng maraming linggo. Talaga? Salamat, Rico. Namiss ko na to. Isang mainit na kuryente ng selos ang gumapang sa ugat ni Marco. Isang simpleng lugaw. Isang simpleng lugaw na nagawa siyang talunin. Nang makaalis na si Ara papuntang kusina, hinarap ni Marco ang kakambal. Anong ginagawa mo dito, Rico? Tanong niya, hindi maitago ang inis sa boses. Nagulat si Rico. Dinadalaw ko lang si Ara. Masama ba yon? Kapatid, nag-aalala lang ako sa kanya. Halatang hindi siya masaya. Huwag mong sabihin sa akin kung ano ang nararamdaman ng asawa ko, sagot ni Marco, mariin ang bawat salita. At huwag ka nang babalik dito nang hindi ko nalalaman. Marco, ano bang problema mo? Tinutulungan ko lang. Hindi niya kailangan ng tulong mo, putol ni Marco. Nandito ako. Ako ang asawa niya. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Kaya lumayo ka. Umalis si Rico na may pagkadismaya sa mukha. Alam ni Marco na nasaktan niya ang kapatid, ngunit wala siyang pakialam. Walang pwedeng umagaw sa atensyon ni Ara. Walang sinuman. Makalipas ang ilang araw, isinama niya si Ara sa isang high-end mall. Habang namimili sila ng gamit para sa mga bata,
isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Marco, darling. Is that you? Lumingon si Marco at nakita si Katrina Sandoval, ang kanyang ex-fiance. Maganda pa rin ito, balot ng kumpiyansa at karangyaan. Katrina, bati ni Marco, formal. Ang mga mata ni Katrina ay lumipat kay Ara, sinusuri ito mula ulo hanggang paa na may bahagyang pagtaas ng kilay. And this must be Ara. The new Ilres de la Vega. Ang paraan ng pagbigkas nito sa pangalan ni Ara ay may halong pamamaliit. Congratulations. Ang bilis ng mga pangyayari, no? Umiti lang si Ara, isang ating hindi komportable. Tumingin si Katrina kay Ara na parang nagbibigay ng isang palihim na payo. Alam mo, iha, you have to be careful. Ang hirap pumasok sa pamilyang hindi ka naman talaga tanggap. Lalo na kung ang puhunan mo lang ay swerte. Naramdaman ni Marco ang pag-igting ng kamay ni Ara sa braso niya. Tara na, Ara, sabi ni Marco, hinihila na paalis si Ara. Sa biyahe pa uwi, hindi na nagsalita si Ara. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, ngunit alam ni Marco na malayo ang lipad ng isip nito. Ang katahimikan nito ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Pagdating sa bahay, dire-diretso si Ara sa kwarto. Sinundan siya ni Marco. Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko. Lumapit siya at niyakap ito mula sa likuran. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito, ngunit hinigpitan niya ang yakap. Huwag mong pakinggan si Katrina, bulong niya sa tainga nito. Inggit lang yon. Inggit siya dahil ikaw ang pinili ko. Ikaw ang asawa ko. Hindi kumibo si Ara. Hindi ito tumango, hindi umiling. Nanatili lang itong nakayuko na parabang ang bigat ng buong mundo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang pananahimik nitong iyon ang lalong nagpagalit kay Marco. Galit dahil sa kabila ng lahat ng ibinibigay niya, hindi pa rin niya makuha ang gusto niya, ang puso ni Ara. Bumitaw siya sa pagkakayakap at marahang iniharap si Ara sa kanya. Hinawakan niya ang mukha nito, pinilit na magtama ang kanilang mga mata. Wala kang dapat isipin kundi ako, Ara. Ako at ang mga anak natin, sabi niya, ang boses niya ay naghahalo ng lambing at pagbabanta. Hindi mo kailangan ng ibang tao. Hindi mo kailangan ng kaibigan, lalo na ng mga kaaway na tulad ni Katrina. Ako lang ang kailangan mo. Naramdaman niyang humigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao ni Ara sa ibabaw ng kumot. Isang maliit na senyales ng paglaban na hindi nito kayang isatinig. At ang maliit na senyales na yon ang lalong nagpaalab sa kanyang damdamin. Muli niyang hinigpitan ang yakap dito, mas mahigpit kaysa kanina, na parabang sa paraang iyon ay mapipigan niya palabas ang lahat ng lungkot at pagtutol sa katawan nito. Inilapit niya ang kanyang labi sa tainga nito, ang kanyang hininga ay mainit at mabigat. Akin ka lang, Ara. Akin lang. Hinayaan niya itong manatili sa kwarto habang bumaba siya para kumuha ng tubig. Nang pabalik na siya, narinig niyang tumunog ang bagong cellphone ni Ara. Hindi niya sinasadyang tingnan, ngunit ang pangalan sa screen ay nakakuha ng kanyang atensyon, Katrina Sandoval. Anong kailangan nito sa asawa niya? Nag-init ang ulo ni Marco. Pumasok siya sa kwarto nang hindi kumakatok. Naabutan niya si Ara na nakatitig sa screen, halatang nag-aalangan kung sasagutin ba o hindi. Bago pa man makapagdesisyon si Ara, inagaw ni Marco ang cellphone mula sa kamay nito. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Ara. Hindi sumagot si Marco. Tinanggap niya ang tawag at inilagay sa speaker mode habang ang mga mata niya ay matalim na nakatitig kay Ara. Hello? Ara, boses ni Katrina mula sa kabilang linya. Anong kailangan mo sa asawa ko? Malamig na tanong ni Marco. Natahimik si Katrina sa kabilang linya, halatang nabigla. Pagkatapos ay isang mahinang tawa. Oh, Marco. Ikaw pala. Protective as always. Gusto ko lang sanang mag-sorry kay Ara. Baka na-offend ko siya kanina. Hindi na kailangan. Huwag mo na siyang tatawagan ulit, mariing sabi ni Marco. Okay. Relax. Ibibigay ko na lang sa iyo ang mensahe ko para sa kanya, sabi ni Katrina, ang boses ay nagbago, naging mas mapanukso. Pakisabi sa kanya, good luck. Sana lang, sigurado siya sa mga pinasok niya. Akmang ibababa na ni Marco ang tawag nang biglang magsalita ulit si Katrina, isang huling hirit na sadyang inihanda para sa kanya. Ila the way, Marco. I'm curious. Bago ba yung pabango mo ngayon? Yung suot mo kanina?
Because I don't remember it being your favorite. Isang saglit na katahimikan. At isa pa, dagdag ni Katrina, na para bang may ibinubulong na sikreto. Sigurado ka bang kilala mo talaga ang babaeng pinakasalan mo? Pinatay ni Marco ang tawag. Ang katahimikan sa kwarto ay nakakabingi. Tumingin siya kay Ara, na nakatingin din sa kanya, ang mukha ay isang blangkong maskara. Ngunit nakita ni Marco ang bahagyang pagbabago sa mga mata nito, isang kislap. Isang kislap ng duda. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Marco. Ang mga salita ni Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Hindi dahil sa pabango, kundi dahil sa huling tanong nito. Kinabukasan, habang nasa opisina, nakatanggap siya ng isang text message. Walang pangalan. Isang unknown number. Ngunit alam niya kung kanino galing. From unknown number. Ang pag-ibig ay parang isang laro, Marco. At sa larong ito, kailangan mong siguraduhin na ang mga alas mo ay nasa iyo talaga. Kung hindi, baka ang alas ng kalaban ang siyang magpapanalo. Kasunod ng text, isang larawan ang ipinadala. Isang larawan ni Ara at Rico, nag-uusat sa hardin noong araw na dinalhan ito ni Rico ng lugaw. Kuha ito mula sa malayo, ngunit malinaw ang ngiti sa mukha ni Ara, ang ngiting hindi nito maibigay sa kanya. Tingnan mo ang asawa mo, Marco. Tingnan mo kung kanino siya tunay na masaya. Naggitngit ang mga ngipin ni Marco. Itinapon niya ang kanyang cellphone sa pader. Nabiyak ang screen nito sa maraming piraso, tulad ng kanyang pagtitimpi. Kasabay nito, sa loob ng kanilang bahay, nakatanggap din si Ara ng isang text message mula sa isang unknown number. From unknown number. Alam mo ba kung ano ang paboritong pabango ni Marco? Sigurado ka bang siya talaga ang kasama mo nung gabing yon? Alam mo ba kung ano ang paboritong pabango ni Marco? Sigurado ka bang siya talaga ang kasama mo nung gabing yon? Ang text message na yon mula sa isang unknown number ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa isip ni Ara. Sa simula, pilit niyang iwinaksi iyon. Gawa-gawa lang ni Katrina. Isang desperadong paraan para sirain sila ni Marco. Si Katrina ay isang babaeng natalo at ito ang kanyang ganti. Ngunit ang mga tanong ay nakatanim na. Sa katahimikan ng gabi, habang nakahiga sa tabi ng katawan ni Marco na mahimbing na natutulog, hindi niya maiwasang mag-isip. Ang pabango. Sinubukan niyang alalahanin. Ang amoy mula sa gabing iyon ay malabo, ngunit may isang katangian itong hindi niya malimutan, isang init, isang pagiging malambot na taliwas sa personalidad ni Marco. Ang pabango ni Marco ngayon ay matapang, amoy kahoy at citrus, isang amoy na sumisigaw ng kapangyarihan at kontrol. Hindi magkatugma. Kinabukasan, hinintay niyang umalis si Marco para pumasok sa opisina. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, gumawa siya ng isang bagay na mapangahas. Pumasok siya sa walk-in closet ni Marco, isang lugar na itinuturing niyang sagrado at pribado para sa lalaki. Ang mga hilera ng mamahaling damit at sapatos ay nakalinya ng perpekto. Sa isang salaming estante, nakadisplay ang koleksyon nito ng mga pabango. Nanginginig ang kamay niya habang kinukuha ang bote na madalas nitong gamitin. Inispray niya ito sa hangin. Iyon na. Ang amoy na matapang at malamig. Ang amoy na kinasanayan na niya. At ito, sigurado siya, ay hindi ang amoy na naamoy niya sa gabing iyon. Hindi kaya, bulong niya sa sarili. Impossible. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Guni-guni lang niya yon. Nalasing siya. Hindi malinaw ang kanyang mga alaala. Ngunit ang binhi ng duda ay nadiligan na. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, sinubukan niya ang isang bagay. Habang nagkukwento si Elena tungkol sa mga plano nito para sa baby shower, biglang nagsalita si Ara, na para bang isang alaalang bigla na lang sumulpot. Naalala ko nung gabing yon, sabi niya, nakatingin sa kanyang plato. May ibinulong ka sa akin. Sabi mo, mag-iingat ka palagi. Itinaas niya ang kanyang tingin. Si Marco ay nakatingin sa kanya, ang noo ay bahagyang nakakunot, walang kaemo-emosyon. Hindi kita maintindihan. Ngunit hindi kay Marco nakatuon ang kanyang atensyon. Nakita niya ang reaksyon ni Rico. Si Rico, na akmang isusubo ang pagkain, ay natigilan. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig, at ang tinidor na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumikha ng isang malakas na kalansing sa sahig na marmol. Sorry, mabilis na sabi ni Rico, yumuko para pulutin ang tinidor, ang mukha ay namumula.
Nabitiwan ko lang. Walang ibang nakapansin o kung mayroon man, binaliwala lang nila. Ngunit nakita ni Ara. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata ni Rico bago ito yumuko. At iyon ay sapat na. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng pagmamasid para kay Ara. Ang bawat kilos, bawat salita, bawat sulyap ni Rico ay binibigyan niya ng kahulugan. Napansin niya kung paano ito umiiwas ng tingin sa tuwing nagkakasalubong sila. Napansin niya ang labis na pag-aalala nito. Isang araw, nakaramdam siya ng matinding pananakit ng likod at pagkahilo. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Si Rico ang unang nakakita sa kanya. Ara! Ayos ka lang. Kumaripas ito ng takbo palapit sa kanya, ang mukha ay puno ng pag-aalala na tila isang emergency. Anong masakit sa'yo? Gusto mo dalhin kita sa ospital? Tatawag ako ng doktor. Hindi, ayos lang ako, mahinang sabi ni Ara. Nahilo lang ako bigla. Dumating si Marco mula sa kanyang study. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Ininom mo na ba ang mga bitamina mo? Tumawag ka sa doktor kung masama talaga ang pakiramdam mo. Praktikal. Walang bahid ng emosyon. Isang utos, hindi isang pag-aalala. Ang pagkakaiba ng reaksyon ng magkapatid ay parang isang malinaw na larawan sa kanyang isip. Ang huling piraso ng palaisipan ay natagpuan niya isang hapon sa lumang silid-aklatan ng mansyon. Naghahanap siya ng mababasa nang mapansin niya ang isang kahon sa ilalim ng isang mesa, puno ng mga lumang gamit. May nakasulat sa gilid, Rico. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, may mga lumang libro, mga litrato, at isang maliit, itim na notebook. Binuklat niya ito. Puno ito ng mga sulat kamay na tula. Mga tula na puno ng pighati at pagsisisi. Isang anghel na aking nasaktan. Sa gabi ng kadiliman. Isang pagkakamaling hindi mabubura. Habang buhay na dadalhin ang sala. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Ang bawat linya ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Hindi ito tungkol sa isang nawawalang pag-ibig. Ito ay tungkol sa kasalanan. Sa pagsisisi. Isinara niya ang notebook, ang puso niya ay halos hindi na humihinga. Ang lahat ng piraso ay unti-unting nagkakadugtong-dugtong. Ang pabango. Ang ibinulong na salita. Ang reaksyon ni Rico. Ang mga tula. Ngunit kailangan niya ng isang patunay. Isang bagay na hindi maikakaila. Kinabukasan, habang naglilinis ang isang katulong sa dating silid ni Rico na ngayon ay isa ng guest room, nagdahilan si Ara na may kukunin siya. Habang nagpapanggap na may hinahanap, ang mga mata niya ay alerto. At doon, sa ilalim ng kama, may isang nakatuping damit na naiwan, isang formal na polo. Naalala niya ang damit na iyon. Iyon ang suot ni Rico sa gabi ng party. Kinuha niya ito. Mabigat ang pakiramdam sa kanyang dibdib habang sinusuri niya ito. At doon niya nakita. Sa dulo ng manggas, sa lugar kung saan dapat naroon ang isang cufflink, ay may isang maliit na butas. Isang bakanteng butas. Nabitawan niya ang damit. Kumaripas siya ng takbo pabalik sa kanyang silid, ang mga paa niya ay tila walang bigat. Binuksan niya ang kanyang aparador at kinuha ang maliit na kahon kung saan niya itinago ang gintong cufflink. Nanginginig ang mga kamay niya habang inilalabas ito. Itinapat niya ito sa kanyang palad. Isang gintong cufflink na may inisyal na N. Yen. Hindi para kay Marco. Kundi para kay Montemayor. Ang middle name ni Rico. At ni Marco. Ngunit ang butas sa polo ang polong suot ni Rico. Isang nakakabinging katotohanan ang sumabog sa kanyang isipan, winawasak ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang galit niya kay Marco, ang kasal, ang mga batang dinadala niya lahat ay nakabatay sa isang kasinungalingan. At ang kasinungalingang iyon ay mas masakit pa kaysa sa inakala niyang katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay parang isang bombang sasabog. Hawak ni Ara ang polo ni Rico sa isang kamay at ang gintong cufflink sa kabilang kamay. Ang mga ito ay hindi na mga simpleng bagay. Ang mga ito ay mga piraso ng isang kasinungalingan na bumuo ng kanyang buhay sa nakalipas na mga buwan. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw, dala ng isang galit na mas matindi pa sa takot at kahihiyan. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula mismo sa kanya. Natagpuan niya si Rico sa hardin, nag-iisang nakaupo sa isang bench, nakatingin sa malayo.
Ang taong minsang naging simbolo ng kabaitan at pag-unawa sa malamig na bahay na ito. Lumapit si Ara, ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi lumingon si Rico, marahil ay inaakalang isa lang ito sa mga katulong. Rico, sabi ni Ara. Ang boses niya ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Napalingon si Rico, at nang makita siya, isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa labi nito. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Ara at ang mga hawak nito. Ara, anong ni? Hindi niya ito pinatapos. Inilatag niya sa bench sa pagitan nila ang polo at ang cufflink. Ipaliwanag mo. Ang kulay sa mukha ni Rico ay nawala. Tumingin ito mula sa polo, sa cufflink at pabalik kay Ara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling sa akin, sigaw ni Ara, ang lamig sa kanyang boses ay napalitan na ng nag-aapoy na galit. Alam kong sayo ang polong to. At alam kong nawawala ang kapares ng cufflink na to. Ara, nagkakamali ka lang Nagkakamali. Tumawa si Ara, isang tawang walang saya, puno ng pait. Ang mga tula mo sa notebook. Ang pag-aalala mo na higit pa sa isang kaibigan. Ang pag-iwas mo. Ang pagkatuliro mo tuwing nababanggit ang gabing yon. Sabihin mo sa akin, Rico. Nagkakamali pa rin ba ako? Bawat salitang binitiwan ni Ara ay parang isang suntok na tumatama kay Rico. Ang pagtanggi sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagkatalo. Ang kanyang mga balikat ay nanghina at ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Patawarin mo ako, bulong nito, ang boses ay basag. Ara, patawarin mo ako. At doon, gumuho ang mundo ni Ara. Ang huling piraso ng pag-asa na sana'y nagkakamali lang siya ay naglaho. Tumayo si Rico at lumuhod sa harapan niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan nito ang laylayan ng kanyang bestida. Lasing ako, Ara. Lasing tayong pareho. Hindi ko sinasadya. Nangyari na lang. Kinaumagahan, nang malaman ko ang ginawa ko, gusto kong mamatay. Gusto kong magpakamatay sa hiya at pagsisisi. Patawarin mo ako Napaatras si Ara, nandidiri sa kanyang hawak. Bitiwan mo ako. Ngunit ang pinakamasakit na parte ay hindi pa dumarating. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig na. Bakit hinayaan mong si Marco ang? Yumuko si Rico, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Dahil natakot ako. At si Marco nang malaman niyang buntis ka siya ang nagsabi na akuin niya ang lahat. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Akuin? Mahal ka niya, Ara, humihikbing sabi ni Rico. Mahal na mahal ka niya kaya handa siyang gawin ang lahat para makuha ka. Para protektahan ako sa galit ni Papa. Para itali ka sa kanya. Siya ang may plano ng lahat. Patawarin mo ako, patawarin mo kami. Mahal, halos pabulong na sabi ni Ara. Iyon ay hindi pagmamahal. Iyon ay kabaliwan. Iyon ay kasakiman. Tama na yan, Rico. Isang boses ang pumutol sa lahat. Isang boses na pamilyar at malamig. Nakatayo sa may pinto ng hardin si Marco. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at desperasyon. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang lahat. Ang tingin ni Ara ay lumipat mula sa nakaluhod na si Rico patungo sa nakatayong si Marco. Ang dalawang lalaki na sumira sa kanyang buhay. Ang isa dahil sa kahinaan at ang isa dahil sa kasakiman. Mga sinungaling, sigaw ni Ara, ang boses ay puno ng galit na naipon sa loob ng maraming buwan. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, lahat ng pagkamuhi na itinago niya ay sumabog. Mga manloloko kayong lahat. Nilapitan niya si Marco, ang mga matay nag-aapoy. Ikinasal ako sa iyo. Ipinagkatiwala ko ang buhay ko at ng mga anak ko sa isang kasinungalingan. Para ano? Para makuha mo lang ang gusto mo. Para makontrol mo ako. Hayop ka. Sinubukan ni Marco na hawakan ang kanyang braso. Ara, mag-usap tayo. Huwag mo akong hahawakan. Itinulak niya ito palayo. Hinubad niya ang singsing sa kanyang daliri, ang simbolo ng kanilang peking kasal, at ibinato ito sa sahig sa paanan ni Marco. Ang gintong singsing ay gumulong at lumikha ng isang mahinang, malungkot na tunog sa katahimikan. Anong kaguluhan ito? Isang malakas na boses ang dumagundong sa hardin.
Si Don Ricardo, na naakit ng sigawan, ay nakatayo roon, ang mukha ay kulubot sa galit. Ang tingin nito ay lumipat mula sa umiiyak na si Rico, sa galit na si Marco, at sa nanginginig na si Ara. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Marco? Bago pa man makasagot si Marco, sumigaw si Ara. Tanungin niyo po ang magagaling niyong anak. Tanungin niyo sila kung paano nila ako pinaglaruan. Ang tingin ni Don Ricardo ay bumalik kay Rico, na nakaluhod pa rin sa lupa, talunan. Doon, naunawaan ng matanda ang lahat. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit, hindi para sa sinapit ni Ara, kundi para sa kahihiyang idinulot ng sarili niyang anak. Walang hiya ka, sigaw ni Don Ricardo, habang lumalapit kay Rico, ang kamay ay nakaamba para sampalin ito. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito, humarang si Marco. Sinalo niya ang galit ng kanilang ama, itinulak ito palayo mula kay Rico. Huwag pa. Huwag mong sasaktan ang kapatid ko. Sa gitna ng kaguluhan, ang sigawan ng mag-aama, ang pag-iyak ni Rico, si Ara ay nakahanap ng isang sandali ng kalinawan. Ito na. Ito na ang kanyang pagkakataon. Habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa isa't isa, tumalikod si Ara. Walang ingay. Walang salita. Tumakbo siya. Tumakbo siya pabalik sa loob ng bahay, paakyat sa hagdan, patungo sa kanyang silid na ngayon ay parang isang kulungan. Hinablot niya ang kanyang pitaka at ang unang bag na kanyang nakita. Isinilid niya ang ilang damit nang hindi na tinitingnan. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagtakas. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang panulat. Nanginginig ang kamay niya habang nagsusulat ng 3 salita. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng kama, sa tabi ng unan kung saan dati siyang umiiyak tuwing gabi. At pagkatapos, tumakbo siya palabas ng silid, pababa ng hagdan, at palabas ng pinto ng mansyon na hindi na muling lilingunin pa. Ilang minuto ang lumipas. Ang sigawan sa hardin ay humupa na. Sina Marco at Rico, iniwan ang kanilang ama, ay tumakbo paakyat para hanapin si Ara. Ara, sigaw ni Marco, binubuksan ang pinto ng kanilang silid. Ngunit ang sumalubong sa kanila ay isang silid na walang tao. Isang aparador na bahagyang nakaawang. Isang kama na magulo. At sa ibabaw nito, isang maliit na piraso ng papel. Kinuha ito ni Marco. Binasa niya ang sulat kamay ni Ara. Huwag niyo na akong hanapin. Huwag niyo na akong hanapin. Ang 3 salitang iyon ay parang isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Marco. Binitawan niya ang papel na para siyang napaso. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pagiging arogante, ang kanyang kontrol, ang kanyang kapangyarihan. Ang natira ay isang nakakabinging takot. Noong bata siya, ang pag-iwan sa kanya ng kanyang ina ay isang sugat na hindi niya alam kung paano gamutin. Ngayon, ang pag-alis ni Ara ay isang sugat na tuluyang pumunit sa kanyang kaluluwa. Ara, isinigaw niya ang pangalan nito, isang sigaw na puno ng desperasyon at sakit. Nilamukos niya ang papel at ibinato sa sahig. Ara! Kumaripas siya ng takbo palabas ng silid, pababa ng hagdan, na para bang mahahabol pa niya ito. Si Rico ay sumunod sa kanya, ang mukha ay basang-basa ng luha at puno ng pagsisisi. Kasalanan ko to, sabi ni Rico, ang boses ay nanginginig. Marco, kasalanan ko ang lahat. Humarap si Marco sa kapatid, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Manahimik ka! Humanap ka ng paraan. Tawagan mo ang lahat ng kakilala mo. Hanapin mo siya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Marco ang tunay na kawalan ng kontrol. Dati, ang pag-aari kay Ara ay isang laro ng kapangyarihan. Ngayon, ang pagkawala nito ay isang bangungot. Napagtanto niya sa gitna ng kanyang pagkasindak na ang ginawa niya ay hindi pag-ibig. Iyon ay kasakiman. Ang takot niyang maiwanan ay ang siyang mismong nagtulak kay Ara palayo. Inutusan niya ang lahat ng tauhan niya na hanapin si Ara. Ang mga pribadong investigador, ang mga security personnel, lahat ay kumilos. Ngunit si Ara ay parang bulang naglaho. Walang baka sa mga airport, sa mga bus terminal, sa mga kaibigan na maaari nitong puntahan. Lumipas ang 1 araw. 2 araw. Ang bawat oras ay isang pagpapahirap para kay Marco. Hindi siya kumakain. Hindi siya natutulog. Ang tanging ginagawa niya ay magmaneho paikot-ikot sa Maynila, umaasang makikita niya ito sa isang kanto, sa isang parke, kahit saan. Ang kanyang isip ay puno ng mga paano kung may nangyaring masama sa kanya.
Paano kung ayaw na talaga nitong bumalik? Sa ikatlong araw, habang nakaupo siya sa kanyang kotse sa gitna ng malakas na ulan, wala nang patutunguhan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Rico. Marco, sigaw ni Rico mula sa kabilang linya, ang boses ay nag-aalala. Sa tingin ko alam ko na kung nasaan siya. Saan? Mabilis na tanong ni Marco. Sa Laguna. Sa dati nilang bahay. Naalala ko, na ikwento niya sa akin noon na yon daw ang lugar na pinakapayapa para sa kanya. Ang lugar kung saan malapit siya sa papa niya. Marco, papunta na ako doon. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Marco. Hintayin mo ako. Pinaharurot niya ang sasakyan, binabagtas ang highway na basang-basa ng ulan. Ang mga patak ng ulan sa windshield ay parang mga luhang hindi niya kayang ilabas. Ang tanging laman ng isip niya ay ang makarating doon. Ang makita siya. Ang humingi ng tawad. Ang sabihin sa kanya na magbabago siya. Samantala, sa isang maliit at luma ng bahay sa Laguna, si Ara ay nakahiga sa isang papag, nanginginig. Ang galit na nagtulak sa kanya na tumakas ay napalitan na ng sakit at pag-iisa. Ang kanyang katawan ay masakit, at ang kanyang tiyan ay naninigas sa paraang hindi normal. Bigla, isang matinding kirot ang kanyang naramdaman, na para bang may pumipunit sa kanya mula sa loob. Napasigaw siya sa sakit. Pagkatapos ay isa pa. At isa pa. Tulong Bulong niya sa kawalan. Ngunit walang makakarinig sa kanya. Ang ulan sa labas ay malakas, at ang mga kapitbahay ay malayo. Napatingin siya sa kanyang tiyan. Ang mga anak niya. Masyado pang maaga. Napakagat siya sa kanyang labi para pigilan ang isa pang sigaw. Ang sakit ay hindi na tumitigil. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nakarinig siya ng malakas na kalabog sa pinto. Ara! Ara, nandyan ka ba? Buksan mo to. Ako to, si Rico. Nakahina siya ng maluwag. Tulong. Dumating ang tulong. Sinubukan niyang sumagot, ngunit isang matinding kirot na naman ang pumilipit sa kanyang katawan. Narinig niya ang malakas na pagsira sa pinto, at pagkatapos ay mga yabag na tumatakbo palapit sa kanya. Ara! Ang mukha ni Rico ay puno ng pagkasindak nang makita ang kalagayan niya. Nakita nito ang dugo sa kanyang bestida. Diyos ko po! Binuhat siya ni Rico. Ang huling nakita ni Ara bago siya mawalan ng lakas ay ang desperadong mukha nito habang isinisigaw ang pangalan niya. Nang makarating si Marco sa Laguna, ang ulan ay bahagya ng tumila. Nakita niya ang kotseng pamilyar sa kanya, ang kotse ni Rico, na nakaparada sa tapat ng isang maliit, halos sira-sirang bahay. Ang pinto nito ay wasak. Bumaba siya at tumakbo papasok. Ngunit wala ng tao. Ang tanging naroon ay ang bakas ng kaguluhan, at isang maliit na mansa ng dugo sa sahig. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanyang puso. Nanginginig niyang tinawagan si Rico. Nasaan kayo? Nasa ospital kami. Sa Laguna General Hospital. Marco, bilisan mo. Dinudugo siya. Baka mawala ang mga bata. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Marco. Pinaharurot niya muli ang kanyang sasakyan, ang isip ay blanko na sa takot. Hindi. Hindi pwedeng mawala si Ara. Hindi pwedeng mawala ang mga anak nila. Pagdating niya sa ospital, isang maliit at lumang gusali na malayong malayo sa mga pribadong ospital na kinasanayan niya, nakita niya si Rico na paikot-ikot sa labas ng emergency room, ang damit ay may mga mansa ng dugo. Nasaan siya? Tanong ni Marco. Nasa loob, sabi ni Rico, ang boses ay basag. Sabi ng doktor, premature labor. Delikado raw ang kalagayan niya at ng mga bata. Lumabas ang isang doktor, ang mukha ay seryoso. Sino sa inyo ang asawa ng pasyente? Ako po, mabilis na sagot ni Marco. Sir, kailangan po nating isagawa ang isang emergency cesarean section. Critical po ang lagay ng misis nyo at kailangan din nating iligtas ang 3 sanggol. Ngunit ang pasilidad po namin dito ay limitado. Ang pinakamabuti ay mailipat natin siya sa isang mas malaking ospital sa Maynila. Gawin niyo ang lahat, sabi ni Marco, ang boses ay nanginginig. Magkano? Babayaran ko ang lahat. Magpapadala ako ng helicopter. Ilipat niyo siya. Habang nagkakagulo sila, inilabas si Ara mula sa emergency room, nakahiga sa isang stretcher, papunta sa ambulansya. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla, ang kanyang mga mata ay nakapikit.
Mukha siyang napakarupok. Lumapit si Marco, hinawakan ang kamay ni Ara. Malamig ito. Dahan-dahang iminulat ni Ara ang kanyang mga mata. Nakita niya si Marco. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging sakit at takot. Iligtas mo eh. Bulong niya, ang hininga ay kapos. Iligtas mo ang mga anak ko eh. Pagkasabi noon, muli siyang nawalan ng malay. Ang pagkakahawak ng kanyang kamay ay lumuwag. Para kay Marco, iyon ang sandaling gumuho ang kanyang mundo. Ang babaeng mahal niya ay nasa bingit ng kamatayan at siya ang dahilan. Ang mga salita nito ay hindi isang pakiusap, kundi isang hatol sa lahat ng kanyang pagkakamali. Ang unang namulat sa kamalayan ni Ara ay hindi sakit, kundi isang nakakabinging katahimikan. Isang katahimikang malinis at may amoy ng gamot. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang puting kisam. Nasa isang pribadong silid siya ng ospital, malayo sa luma at siksikang ospital sa Laguna. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit may kaunting kirot sa kanyang tiyan. At doon, bigla siyang kinabahan. Ang mga anak ko eh. Bulong niya, ang boses ay mahina at paos. Ligtas sila. Isang boses ang sumagot mula sa kanyang tabi. Lumingon si Ara at nakita si Marco, nakaupo sa isang silya, ang mga mata ay namumugto at ang mukha ay pagod. Ang dating aroganteng tindig nito ay napalitan ng isang anyo ng pagod at pag-aalala. Sa isang iglap, nakita ni Ara ang isang lalaking hindi niya pa nakikita dati, isang lalaking mukhang nasasaktan at takot. Ligtas silang tatlo, pag-ulit ni Marco, ang boses ay malumanay. Nasa inkubator sila ngayon, pero malalakas sila. Mga De La Vega, mana sayo. May bahagyang ngiti sa kanyang labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ara. Luha ng ginhawa. Luha ng pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, nakita ni Ara ang isang Marco na hindi niya inaasahan. Wala na ang lalaking dominante at mapagkontrol. Ang pumalit ay isang lalaking matyaga at maingat. Siya ang nag-aabot sa kanya ng tubig, ang tumutulong sa kanya na umupo, ang nagbabasa sa kanya ng libro kapag hindi siya makatulog. Hindi ito nagsasalita tungkol sa kanila o sa nakaraan. Ang tanging ginagawa niya ay mag-alaga. Isang hapon, tinulungan siya ni Marco na makaupo sa isang wheelchair at dinala siya nito sa nursery. Sa likod ng isang makapal na salamin, sa tatlong magkakahiwalay na inkubator, naroon ang kanyang mga anak. Napakaliit. Napakarupok. Isang babae at dalawang lalaki. Ang ganda nila, naiiyak na sabi ni Ara. Tumango si Marco, nakatingin din sa mga sanggol. Ikaw ang magpapangalan sa kanila. Karapatan mo yon. Sa mga sandaling iyon, sa harap ng kanilang mga anak, nakalimutan ni Ara pansamantala ang sakit at ang kasinungalingan. Ang tanging nakita niya ay isang ama na nakatingin sa kanyang mga anak ng may pagkamangha at pagmamahal. Dumating ang kanyang ina, puno ng pag-aalala. Dumating din si Don Ricardo, ang mukha ay seryoso pa rin, ngunit wala na ang dating galit. Ngunit ang pinakamabigat na pagbisita ay ang pagdating ni Rico. Pumasok si Rico sa silid, payat at mukhang hindi natutulog. Nagtama ang kanilang mga mata ni Ara, at agad itong yumuko, hindi makatingin ng diretsyo. Ara, ako eh. Hindi nito matapos ang sasabihin. Maupo ka, Rico, mahinang sabi ni Ara. Ngunit bago pa man ito makaupo, bumukas ang pinto at pumasok si Don Ricardo. Nang makita nito si Rico, muling nag-alab ang galit sa mga mata nito. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Don Ricardo. Pagkatapos ng kahiyang dinala mo sa pamilya, may lakas ka pa ng loob na magpakita. Napatayo si Marco. Sa unang pagkakataon, hinarap niya ang kanyang ama ng walang takot. Pa, tama na. Manahimik ka, Marco. Pareho lang kayo. Sinira niyo ang pangalan ng pamilya. Kami na ang bahala rito, pa, mariing sabi ni Marco, itinayo si Rico at inilagay sa kanyang likuran na para bang pinoprotektahan ito. Kasalanan ko rin ito. Ako ang nagpumilit. Kaya kung may dapat sisihin, ako yon. Hayaan mo na si Rico. Natigilan si Don Ricardo, nagulat sa tapang ng anak. Natigilan din si Ara. Ang Marco na kilala niya ay hindi kailanman sasalungat sa kanyang ama. Ngunit ang lalaking nakatayo sa harapan niya ngayon ay handang akuin ang lahat para protektahan ang kanyang kapatid. Umalis si Don Ricardo na dala ang kanyang galit. Naiwan silang tatlo sa silid. Ang katahimikan ay mabigat. Unang nagsalita si Rico.
Aalis na ako, sabi nito, nakatingin sa sahig. Magpapakalayo-layo muna ako. Para sa inyo. Para sa mga bata. Ara. Marco, sana balang araw, mapatawad niyo ako. Pagkaalis ni Rico, naiwan silang dalawa ni Marco. Lumapit si Marco sa kanya. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang sobre. Inilapag niya ito sa kama sa tabi ni Ara. Ano to? Tanong niya. Divorce papers, simpleng sagot ni Marco, hindi tumitingin sa kanya. Pirmado ko na. Ang kailangan na lang ay ang pirma mo. Napatitig si Ara sa sobre, hindi makapaniwala. Malaya ka na, Ara, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Pagkalabas mo dito, malaya ka nang gawin ang gusto mo. Hindi na kita pipilitin. Hindi na kita kukulungin. Ang tanging hihilingin ko lang sana, hayaan mo akong maging ama sa mga anak natin. Susuportahan ko kayo. Lahat ng kailangan nyo, ibibigay ko. Hindi mo na kailangang makita pa ako kung ayaw mo. Itinaas ni Marco ang kanyang tingin, at sa wakas, nakita ni Ara ang mga luhang kanina pa nito pinipigilan. Patawarin mo ako sa lahat, Ara. Alam kong huli na ang lahat pero patawarin mo ako. Kinuha ni Ara ang sobre. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Ito na. Ito na ang kalayaang matagal na niyang hinintay. Ang pagtakas mula sa lalaking sumira sa kanya. Isang pirma na lang at tapos na ang lahat. Tumingin siya sa divorce papers, sa pirma ni Marco sa ilalim. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. Hindi na ang halimaw na kinasusuklaman niya ang kanyang nakikita, kundi isang taong wasak, isang taong nagsisisi, isang taong natutong magmahal sa tamang paraan, ang pagpaparaya. Lumingon siya sa direksyon ng nursery, kahit hindi niya ito nakikita mula sa silid. Naisip niya ang kanyang tatlong anak. Ang tatlong buhay na nagsimula sa isang pagkakamali, ngunit ngayon ay ang tanging tama sa kanyang buhay. Anong pamilya ang ibibigay niya sa kanila? Hinawakan niya ang papel. Ang tunog ng pagpunit nito ay ang tanging maririnig sa silid. 1, 2, 3. Pinunit niya ang divorce papers sa maraming piraso. Napaangat ang ulo ni Marco, ang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. Ara. Tiningnan ni Ara si Marco, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakatagal na panahon, isang tunay at maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting may bahid pa rin ng sakit, ngunit mayroon ng pag-asa. Mahirap, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. At hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad ng buo. Maraming sakit. Maraming sugat na kailangang gamutin. Tumango si Marco, handang tanggapin ang lahat. Pero ang mga anak natin, pagpapatuloy ni Ara, kailangan nila ng isang pamilya. Isang totoong pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Umpisahan natin muli, Marco. Bilang isang pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Sa pagsusulat ko ng kwentong ito, naramdaman ko ang bawat pighati, bawat takot, at bawat kislap ng pag-asa ng ating mga bida. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa kilig at pag-ibig, kundi tungkol din sa masalimuot na katotohanan ng buhay, na minsan, ang pagmamahal ay nagsisimula sa pagkakamali, at ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang magpatawad. Ang pag-ibig, sa tunay nitong anyo, ay hindi pag-aari o pagkontrol. Ito ay isang mahabang proseso ng paghilom, pag-unawa, at pagpaparaya. Ito ang aral na natutunan ni Ara at Marco sa pinakamahirap na paraan. At ito rin ang mensahe na sana'y baunin nyo sa inyong mga puso. Nasa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang sisikat sa umaga. Na ang bawat isa sa atin ay may karapatang magsimula muli. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Sino ang karakter na pinaka-nakarelate kayo? At para sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at kwento ay mahalaga sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwento.